Mula pagkabata, alam na ni Gracia na magkaiba ang katayuan nila ni Argon sa buhay. Ang kanilang angkan ay halos pinapanginoon sa kanilang bayan samantalang anak lamang ito ng isa sa kanilang mga alipin. Subalit sa kabila ng katotohanan iyon, minahal pa rin niya ito, lalo pang at naramdaman niyang ito sa kanya ay may pagtingin din. Kasalanan at isang malaking kahiyan para sa pamilya ang magmahal ng tulad nito. Subalit heto siya at tila gamo-gamong sumugba sa apoy kahit alam niyang ikasusunog iyon ng kanyang mga pakpak. Hindi kaila sa biyudang ina ni Argon na si Aling Felicia na isa sa mga katulong sa mansyon ng mag-asawang Senyor Melandro at Senyora Viviana Zaragoza na mula pa sa pagkabata ay may pagtatangi na siya sa panganay na anak ng mga ito, si Gracia Zaragoza. At hindi naman siya nito masisisi dahil habang lumalaki, lalong gumaganda ang babae. Hindi may pagkakailang miyembro talaga ito ng angkanang Zaragoza na may lahing Kastila. Subalit lumalaki siya ay tinatanim nito sa kanyang isipan na anak lamang siya ng isang alipin. At hindi magtatagal, ang patutunguhan din niya ay ang paninilbihan sa mga ito. Walang hindi nakaalam na ang angkanang mga Zaragoza ay halos pinapanginoon sa kanilang bayan. At halos lahat sa mga kababayan nila ay puro alipin ng mga ito. Paano ay nagtatrabaho ang lahat sa malawak na Hacienda Zaragoza at doon umaasa ng ikabubuhay. Mabibilang lamang talaga ang mga taga Santa Catalina na hindi tauhan ng mga Zaragoza. Kasi nga, ang 8 anak na lalaki ni Don Luciano Zaragoza ay masasabing nagmamay-ari ng mga lupain sa kanilang buong bayan. Kaya nga tigilan mo na ang pangangarap mong mahalin din si Senyorita Gracia Argon. Madalas na paalala sa kanya ng ina, langit at lupa ang agwat ninyong dalawa. Kapag naririnig naman niya yun, ngumingiti na lamang siya. Talagang sinasadya nilang walang anumang salitang maririnig mula sa kanya, si Aling Felicia. Huwag mo ako tungiti-ngitian lang dyan, anak. Sabi pa nito ng gabing iyon, habang inilalatag sa sahig na kawayan ng banig na kanilang hihigaan. Bagamat katulong ang kanyang ina sa mansyon ni Senyor Melandro, hindi sila sa malaking bahay tumitira. Sa likod nito, nasakop ng bakuran ay may pinatayong kubo ang kanilang amo upang kanilang matuluyan. May isang kwarto kasi sa mansyon na inuukupa ng mga kawaksi sa bahay, subalit kalabisan na silang mag-ina para doon. Lalo pang at lalaki siya at napakaalangang mapabilang pa siya roon. Sanay na ang kanyang ina sa kilos niya kapag pinagsasabihan ito tungkol sa bagay na iyon. Kaya nga kahit hindi ito nakatingin sa kanya, ay alam na napapangiti siya ng sandaling iyon. Kung tutuusin, maswerte ka at sa mansyon ka lumaki. Sabi pa nito habang nagkakabit naman ng kulambo. Kilala ka na nila at pwede kang mabigyan ng magandang trabaho. Pwede kang gawing tsuper o hardinero doon. Kaya tigilan mo na ang kalokohang nasa utak mo, anak. Baka yan pa ang maging dahilan ng magkakaroon natin ng problema. Oho, nay. Tugon niyang lalong lumuwang ang pagkakangiti. Ang totoo ay natuwa siya dahil sa narinig na iyon. Gustong-gusto niya ang mapabilang sa mga taong nagsisilbi sa mansyon ng mga magulang ni Gracia. Talagang mula sa pagkabata ay minimithi na niya ito. Sa bayan nila, swerteng maituturing na maging kaswal na trabahador sa malaking bahay ng senyor kaysa mapabilang sa mga trabahante ng Hacienda Zaragoza. Bukod kasi sa mas maganang trabaho, ay mas malaki pa ang pasweldo. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang sa bahay na iyon siya manilbihan. Ibig niyang manatiling malapit sa babaeng mula pa sa kanyang kamusmusan ay dinambana na niya sa kanyang puso. Dahil nga biyuda na si Aling Felicia at wala siyang mapag-iiwanan ng nag-iisang anak sa nasirang asawa, 2 taon pa lamang si Argon ay sinasama sa siya sa mansyon ni Senyor Melandro. Hindi naman siya kabalahan para dito. Mabait at masunuring anak naman siya, kaya kapag naiupo na siya nito sa isang sulok ng bahay na malapit sa nililinis nito, nakagagawa ito ng maayos. Walang problema upang maantala ang trabaho nito. At hindi yung lingid sa kaalaman ng mag-asawang amo ng kanyang ina. Madalas na napapansin din siya ng mga ito. Habang nakaupo sa sulok at tuwang-tuwa pa sa kanya. Kaya naman hindi nagagalit ang mga ito at hindi rin sinasaway na nakakalaro niya ang batang si Gracia na kasing edad niya. Ito ang panganay na anak kaya ito pa lang ang malimit niyang makakalaro sa panahong iyon. Kaya siguro labis na nahulog ang kanyang loob dito at hanggang sa kanyang paglaki ay nauwi yun sa pagtatangi. Na para namang nararamdaman niyang may katuwang ding damdamin mula sa babae. Napapansin niya na masaya itong kasama siya
at madalas nang kapag wala siya ay hinahanap pa nito. Hindi na niya mabilang pa kung ilang beses na itong nakapasok sa kanilang kubo at nakasama niya sa mahabang oras. Kaya naman kahit nga alam niyang malaki ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay, ay pinahalagahan niya ang damdaming nararamdaman para dito, na labis ngang tinututulan ng kanyang ina. Dahil mahal siya nito bilang anak, ayaw nitong sa mundong huli ay masaktan lamang siya o mabigo na maging daan pa iyon sa pagkasira ng kanyang buhay. Siya na lamang tanging alaala ng nasira nitong asawa, ang kanyang ama, kaya kahit nga lalaki siya ay iniingatan nito. Subalit hindi naman niya kayang pigilin ang itinitibok ng kanyang puso. Isipin pa lamang niyang balawilain o kalimutan ang nararamdaman para kay Gracia para na siyang masisiraan ng bait. Pakiramdam na hindi siya makahinga at sa anumang sandali ay mamamatay siya. Kaya nga nananatili ang lihim niyang pagmamahal sa anak ni na Senyor Milandro at Senyora Viviana. At umaasam talaga siya na sana dumating ang panahon na magkaroon ng katuparan ang pinapangarap nilang relasyon ng babae. Sana maghimala ang langit at tuluyan nga sana siyang mahalin ni Gracia. Nagbibinatilyo na si Argon ay patulong-tulong na siya sa mansion, kaya naman lalo siyang nagiging masaya dahil lagi pa rin silang nagkikita ni Gracia. Nag-aaral siya sa public school na ipinatayo ng kapatid ng ama ng huli na si Don Francisco. At pagkatapos ng kanyang klase sa malaking bahay na siya tumutuloy upang magtrabaho, hindi na siya gaya ng dati na basta na lamang iuupo ng kanyang ina sa isang sulok at mananahimik. Maghihintay kung may lalapit sa kanya para makipaglaro o kung may mag-aaya sa kanya na umalis sa lugar na iyon. Ngayon nakakagalaw na siyang mag-isa. Alam na alam niya ang baho at bahagi ng kabayan at sina mismo ang naghahanap ng bagay na pwede niyang gawin o trabahuhin. At dahil doon nakatanggap naman siya ng papuri mula sa kanilang amo, lalo na nga sa papa ni Gracia, na madalas ay tinatawag siya at isinasama sa pagtungo sa Hacienda Saragosa, na nang mamatay ang ama nito ay nagiging tuwirang pag-aari na ni Don Francisco. Ito kasi ang pangalan kaya dito yun ipinamana. Bali ba'y malaking halaga ang naiwan dito at sa pagkakaalam niya, mas malaking bahagi ang nalustay nito sa wala kaya hindi nakabili ng sariling lupain. Hindi kagaya ng mga kapatid na naging masinop rin at ngayon ay may kanya-kanyang ari-arian at negosyong pinanalakan. Sa ngayon si Senyor Milandro ay naging katiwala at kahera na lamang ng hacienda. Kapag malaki-laki ka na, sabi nito sa kanya habang lulan sila ng sasakyan nito patungo sa Villa Saragosa na tahanan ng pamilya ni Don Francisco, mag-aral kang magmaneho, magpaturo ka sa tsuper kung si Mang Gusting. Nang sandaling iyon ay ito ang nagmamaneho. Paano may sasakit na naman ang matandang tsuper ng pamilya? Matanda na siya at kailangan na niya ng kahalili. At gusto kong ikaw ang pumalit sa kanya pagdating ng araw. Ho, bulalas niyang nagniningning ang mga mata. Tuwang-tuwa talaga siya sa narinig niyang iyon. Totoo ho ba, senyor? Ang totoo, matagal na niyang inaasam iyon. Ang pagiging tsuper kasi ng pamilya ay mas magiging malapit siya kay Gracia. Paano nga'y hatid sundo ito sa pagpasok at kapag nagkaganon, mas lalawig pa ang oras na magkasama sila nito. Kung mangyari, mas malaking ang pagkakataong mahulog na ng tuluyan ang loob nito sa kanya at hindi imposibleng mahalin na rin siya nito. Oo, Argon, seryoso namang tugon sa kanya ng senyor. Kilala na kita, pinagkakatiwala na namin ang ina mo, kaya alam ko mapagkakatiwalaan ka rin. Salamat ho, senyor. Aniyang maluwang na waluwang ang pagkakangit. Dahil napatunayan naman niyang seryoso talaga ang papa ni Gracia sa sinabi nitong siya ang gusto nitong pumalit kay Mang Gusting, seryoso din siya nagpaturo sa matandang lalaki sa pagmamaneho. Hindi naman ito naging madamot sa kanya at siya ay pinagbigyan. Ang sabi pa nga nito, wala naman daw talagang iba pang dapat pumalit dito kundi siya. Tanggap naman kasi nito na darating ang panahon na hindi nakakayanin ng katawan nito ang trabaho. Tuluyan na itong manghihina at masakit man daw isipin, magiging tila inutil na ito sa katandaan. Pinaupo na siya ni Mang Gusting sa driver's seat at pinayagang kontrolin ang manibela. Ito pa rin ang gaasikaso sa kambyo at ang isang pa ay laging nakaabang sakali mong magkamali siya ng tapak sa brake o clutch. Ngunit sa bawat galaw nito ay may kaakibat na paliwanag sa kanya. Kaya naman naramdaman niyang madali siyang matututo. Pakiramdam pa niya, konting turo pa at maaari na talaga siyang magmaneho. At pansamantala, magtitiis na lamang muna siya sa wala pang ganap na designasyon sa trabaho sa mansyon. Kontento pa rin siya na utusan ng lahat ng tao roon. Ang mahalaga naman sa kanya
May pagkakataon pa rin silang nagkikita, nagkakasama at nagkakausap ni Gracia kahit sandali lang. Nang magretiro na nga si Mang Gusting sa pagiging driver ay si Argo na ang pumalit dito. At kahit ang edad pa lang niya ay 17, pinagkatiwalaan na siya ni Senyor Milandro dahil malaking bulas naman siya. Isa pa'y kitang-kita naman sa kanyang kilos at galaw na kaya na nga niyang trabahong iyon. Kaya naman halos hindi niya alam kung paano ikikilos ang kasiyahan, lalo na noong kinausap siya nito para harapin ang bagong obligasyon sa paninilbihan ng pamilyang iyon. Maliwanag na ba sa iyo ang lahat, Argon? Nakangiting tanong sa kanya ng senyor. Sapat na ba para sa iyo ang sweldong ibibigay ko sa iyo? Oo, senyor, tugon niya. Malaking tulong na nga ho yun sa amin ni inay. Salamat ho ng marami sa pagtitiwala. Tumangutang mo ito. At umaasa akong aayusin mo pang mabuti ang paglilingkod sa amin. Gagawin ko ho ang lahat para masiyahan kayo sa trabaho ko, senyor. Ingat ka sa pagmamaneho kapag ang mga anak ko ang sakay mo. Lalo na ang senyora Viviana mo. Sila naman halos ang pagsisilbihan mo dahil alam mo namang bihira akong magmaneho sa skipper. Oho, talagang mag-iingat ho ako lalo na kung si Gracia ang sakay ko. Mahal na mahal ko ho ang anak niyo, senyora. Si Gracia, bigla siyang pinamulahan ng mukha. Ang akala na nabasa nito ang laman ng kanyang utak ng sandaling iyon. Totoo ho iyon. Naibulalas niya. Bagay na ikinakunot ng noo ng senyor. Anong totoo iyon? Tanong nito sa kanya. Totoo hong mag-iingat ako sa pagmamaneho, senyor. Alam ko na yun. Naniwala na ako kanina, hindi ba? Oho, ano ho ang sinasabi niyo tungkol kay Gracia? Senyorita Gracia ho. Mas madalas mo siyang ipagmamaneho dahil nga malayo ang eskwelahan. Pinapasukan niya. Kaya ipakikiusap ko sir na huwag ka sanang magkukulang sa obligasyon mo sa kanya. Kaya laging-lagi mo siyang masusundo para walang mangyaring masama sa kanya. Asahan ho ninyo, senyor. Mabilis niyang tugon. At kahit ho hindi niyo ibili sa akin yan, talagang iingatan ko ho siya. Mahal ko ho talaga si senyor. Mahal na mahal. Lalong gumaganda si Gracia. Higit na lumabas ang pagiging mestiza nito, lalo na nang tumuntong ito sa edad na 17. Kaya nga naman hindi maiwasang marami nang nanliligaw dito na hindi kaila mula sa mayayamang angkanding. At sanhin na yun, nakadarama na si Argo ng paninibugho. Hindi talaga niya maiwasang makadama ng galit sa mga binatang nanunuyo sa babaeng minamahal niya. May pagkakataon talagang ibig na niyang gumawa ng hindi magandang hakbang upang kalabanin ang mga ito para naman madala na at hindi na ipagpatuloy ang panliligaw. Natatakot kasi siya na baka isang araw malaman na lamang niyang may kasintahan na si Gracia. Diyos ko po, hindi talaga niya matatanggap ang bagay na yun. Para talagang ikamamatay niya kapag may-ari sa puso nito. Kung tuluyan siguro siyang masiraan ng loob, baka naisin niyang kitlin na lamang ang sariling buhay. Kaya naman isang gabi, ginawa na niya ang bagay na matagal na niyang ibig gawin. Napagdiskitahan niya ang magarang kotse ng masugid na manliligaw ni Gracia na si Frederick, na halos gabi-gabi na lamang ay nasa mansyon. Binutas niya ang gulong ng sasakyan nito. Sinaksak niya ng kutsilyo ng 2 araw hinahanap ng kusinera sa malaking bahay. Nawawala nga daw kasi yun, na nang minsang inutos sa kanya na hanapin, ay napapangiti lamang siya. Itinago kasi niya upang paghandaan ang matagal ng plano. Na ngayong gabi ay naganap na. Pakiramdam talaga niya ay nawala ng malaki at mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kaya naman ang maisagawa ang kalokohang iyon ay mabilis na siyang tumalilis. Sa kaliwang gilid ng bakuran ng mansyon siya dumaan, napasipol-sipol pa, puno ng kasiyahan ng kanyang puso, na hindi naman nagtagal dahil bigla niyang nakita ang ina na kinakawayan siya. Nakakubli ito sa halaman at tila takot na may makakitang sino man. Inay, anas niyang napalno. Halika rito. Anitong kahit mahina ay narinig niya at naramdaman niya ang galit sa tinig nito. Bilisan mo. Patay. Bistado yata ako na inay. Napakamot siya ng ulo. Sa kanila kaya at may lisan ng paghakbang papalapit dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siyang kinurot nito sa tenga. Nang siya ay makalapit. Bakit ho, inay? Anas niyang napapangawi. Aray, masakit ho. Talagang sasaktan kitang bata ka. Ano ba ang kalukuhang ginawa mo? Wala ho. Tanggi niya kahit pa nga batid niyang alam na ito marahil lang totoo. Halika sa bahay. Anito ng bitiwan ng tenga niya. Malilinit na ka sa aking lalaki ka. Akala mo yata hindi ko nakita ang ginawa mo. Nakita nga pala ni inay. Hiyaw ng kanyang utak. Bilisan mo dyan. Sabi pa ni Aling Felicia habang mabilis na naglalakad patungo sa kanilang kubo. Baka may makapansin pa sa atin at malamang ikaw ang gumawa ng katarantaduhang ginawa mo naman talaga. Patawad hunay, sabi naman ni habang sumusunod dito. Nagawa ko lang naman ho yun dahil naninibog ho ako sa mga manliligaw ni Gracia. Sira ulo ka talaga. Ano itong nilingon siya?
Anong karapatan mong manibuho? Baka nalilimutan mong alipin lamang tayo ng mga Saragosa, Argon. Matagal at paulit-ulit ko nang ipinamumulat sa'yo ang katotohanan iyan, subalit parang hindi mo pa rin alam. At sinabi ko na rin naman ho sa inyo maraming beses na mahal ko talaga si Gracia. Masyado ka nangangarap ng hindi mo pwedeng abutin. Sabi nitong hinawakan siya sa braso at halos kalad ka rin na pauwi. Tumigil ka, Argon. Tama na ang pangangarap mo yun. Walang mangyayaring maganda dyan. Hindi na siya umimik hanggang sa makakit sila sa kanilang kubo. Ngayon, sabi pa ni Aling Felicia nang muli siyang hinap, ibigay mo sa akin ang kutsinyong iyan. Inilahad nito ang kamay. Kaya pala naman nawawala ito ina sa'yo. Ang sabi pang galit na talaga. Kita mo na ang nangyayari sa'yo dahil sa sinasabi mong pagmamahal sa anak ng amo natin, nagiging magnanakaw ka na. Patawad ho, aniyang ibinigay dito ang kutsilyo. Napatungo siya, nakadama kasi siya ng hiya sa ina. Alam naman kasi niyang mali ang kanyang ginawa at totoo ang sinabi nito. Para na nga rin naman siyang magnanakaw sa ginawang pagtatago sa kutsilyo. Napatid na nga niyang hinahanap ng kusinera ay hindi pa rin niya inilabas. Ang tagal na itong ipinahanap sa iyo ni Salinga. Sabi pa ng kanyang ina na iwinasiwas iyon sa kanyang harapan. Natuto ka na rin magsinungaling, Argon. Ganyan ba ang ginawa kong pagpapalaki sa iyo, ha? Hindi po, inay. Lumuha na ito. Anak, mahal kita. Madamdamin pa nitong pahayag sa kanya. Tayo na lamang ang tanging magkasama sa mundong ito. Kaya labis ang pagmamalasakit ko sa iyo. At alam mo bang sa ginagawa mo niya ay pwede kang mapasama? Nagkasunod-sunod ang kanyang paglunok. Tumitimo sa kanyang puso ang bawat salitang namumutawi sa bibig nito. Sanay naman siya sa pangaral at talaga namang wala itong naging pagkukulang para sa pagpapaalala sa kanya sa mabubuting bagay. Ngunit heto nga siya at nabigyan siya nito ng sama ng loob. Kaya nga hindi niya magawang tumingin dito ng tuwid sa sandaling iyon. Nakukonsensya siya. Ngunit hindi naman niya magawang sisihin ng sarili dahil wala naman siyang kasalanan. Kasalanan bang magmahal kay Gracia? Kasalanan ba talagang umibig ang alipin sa amo? Hindi na niya alam kung ano ang isasagot. Sa sariling katanungan, para kasi sa kanya hindi naman kasalanan ng magmahal. Hindi pa man siya ganap na binata, subalit nauunawaan na niyang pag-ibig daw ay walang mali. Paano kung may nakakita sa na binutas mo ang gulong ng sasakyan ni Senyorito Frederick? Ang tanong na iyon ng kanyang ina ang tumawag ulit sa kanyang atensyon. Tiyak na magagalit sa iyo si Senyor Melandro. Napakamot siya sa leg. Wala siyang masabi o maikatwiran sa ina. Mali naman kasi talaga siya. Alam naman kasi niyang hindi tama ang kanyang ginawa. Ngunit ginawa nga lang niya dahil sa pagmamahal, sa pag-ibig sa babaeng idinadambana na niya sa kanyang puso mula pa kamusmusan. Wala pa namang ginawa sa senyor kundi ang ikuwento ka sa akin na napakabuti mo raw anak. Mabait ka raw tao kaya natutuwa siya. Hindi daw nag-iisa akong nagpalaki sa iyo. Hindi ako nagkamali. Tapos ngayon, hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil napahagulhol na ng iyak. Inay, anina ang lalong sinundot ang konsesya. Gusto niya itong lapitan at yakapin ng mahigpit. Ngunit nag-aalangan siya. Siya kasi ang dahilan kaya ito nagkakaganito na yun. Gumawa siya ng kasalanan na labis na ikinasama ng loob nito. Ayokong isipin nagkamali pa rin pala ako sa pagpapalaki sa iyo. Pahayag pa ito. Hindi ito ikatutuwa ng ama mo. Inay, patawad ho. Aniyang hindi na napagilan ng sarili. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Hindi ko na ho talaga uulitin. Hindi na ho talaga ako gagawa ng hindi maganda. Huwag na ho kayong umiyak. Tuparin mo ang sinabi mong yan, Argon. Tuparin mo. Opo, aniyang tumango. Patawad ho talaga, inay. Kinabukasan araw ng Sabado, dahil walang lakad ang sinumang miyembro ng pamilya, ng umagang iyon, inabala ni Argon ang sarili sa paglilinis ng mga sasakyan sa garahe. At dahil nakataon ang kanyang buong atensyon sa ginagawa, ay hindi niya na malaya ng paglapit ni Gracia. Kaya nga bahagya siyang napaigtad sa pagkagulat nang magsalita ito sa kanyang likuran. Ikaw ang bumutas ng gulong ng kotse ni Frederick kagabi, ano? Bigla siyang napalingon dito. Hindi niya inaasahang maririnig dito ang bagay na yun. Walang-wala sa isipan niyang magkakaroon ito ng ganoong ideya. Anong sabi mo, Gracia? Sanay na siyang Gracia lamang ang tawag dito. Yun naman kasi ang gusto nito. Noong una ay senyorita ang tawag niya, subalit ipinabago nga nito. Magkasing edad lang naman daw sila. Humadikhik ang babae. Talagang palatawa ito at para bang walang problema. Bagay na gustong-gusto niya sa ugali nito. Pakiramdam kasi niya ang gaan-gaan ng buhay kapag kasama ito. Huwag ka nang tumanggi. Sabi pa itong manibitan siya. Alam kong ikaw ang bumutas ng gulong ng kotse ni Frederick. Napailing siya. Ngunit namumulang kanyang mukha. Loko ka talaga. Anitong hinampas siya sa braso. Mabutit hindi siya nagreklamo kay Papa. Nagpatulong na lamang siya sa hardinero
na magpalit ng gulong. Masiwasi ang ngumiti. Galit ka ba sa akin? Tanong niya rito. Sana huwag. Huwag na huwag ka magagalit sa akin, Gracia. Ikasasama ng loob ko. Hindi, walang gatol nitong sabi. Sa kanya, bakit ako magagalit sa iyo? Dahil sa nangyari kagabi, inaamin mo na ngayon ikaw talaga ang bumutas sa gulong ng kanyang sasakyan. Huwag mo na lamang sana kung isusumbong sa senyor. Hindi, bakit naman kita isusumbong? Ibig mong sabihin hindi ka rin galit sa akin dahil doon. Tumawa Otto. Mabuti nga ang ginawa mo. Ang sabi nito. Inis din kasi ako kay Frederick. Ang kulit-kulit niya. Dalaw siya ng dalaw sa akin. Wala naman akong sakit. Nanliligaw siya sa'yo. Ayoko nga. Tugon nitong sumimangot. Ayokong manligaw siya sa akin. Hindi ko siya gusto. Nanunuyo na siya sa'yo, Gracia. Kaya nga mabutit binutas mo yung gulong ng kanyang kotse. Para madala. Para hindi na siya dumalaw pa sa akin sa susunod na Biyernes. Tuwing gabi lamang ng Biyernes pwedeng tumanggap ng manliligaw si Gracia dahil walang pasok sa eskwelahan kinabukasan. Hindi mahigpit si Senyor Milandro sa ganitong bagay. Welcome sa bahay nito ang mga nunuyo ng panganay na anak basta mayaman. Mayabang kasi ang Frederick na yun. Sabi pa nito, na totoo naman. Tapos siya pa ang pinakamasugid mong manliligaw. Kaya selos ka. Pinuhamulahan siya ng mukha dahil sa narinig niya rito. Gracia, anas niyang napagmo. Huwag ka na ngang tumanggi. Sabi pa nito humagikik ulit. Alam ko namang may gusto ka sa akin at nagsiselos ka sa mga manliligaw ko, lalo na kay Frederick. Hindi talaga siya nakaimik sa kaprangkahang iyon ng babae. Okay lang yun. Pahayag pa ni Gracia. Wala nang masama kung magkagusto ka sa akin. Normal lang naman yan dahil lalaki ka. Napalunok si Argon. Napatungo. Alam niyang nahihiya ito sa kanya. Hindi naman siya nagtataka dahil noon pa man ay alam na niyang asiwa ito. Dahil sa malaking agwat ng katayuan niya sa buhay. Kaya nga nauunawaan din niya kung bakit siya nito nililigawan. Kayong matagal na naman niyang nararamdaman at nalaman na may gusto ito sa kanya. Sana talaga aniyang pananatili ang sigla sa pagkilos. Talangin ko sana na huwag na siyang bumalik pa sa sunod na Biyernes. Ayoko na talaga siyang makausap. Nayayabangan ako. Gusto mo bang butasin ko ulit ang kulong niya kapag nagbalik siya rito? Sige, mabilis niyang tugon. At huli na bago nito naaalala ang pangako sa ina na hindi na nito gagawin iyon. Ngunit naisin man itong bawiin ang sinabi, hindi na nito nagawa. Kaya naman lunok ito at napakamot sa bakok. O bakit? Tanong naman niya nang makita ang reaksyon nito. Nangako na nga pala ako kay inay na hindi na gagawin ang kalokohan na yun. Nagalit siya sa akin kagabi. Sinabi mo sa kanya, nalaman niya. Sumunod pala sa akin na hindi ko alam. Kitang-kita daw niya ang ginawa ko at labis siyang nag-alala para sa akin. Baka nga daw magalit sa akin ang papa mo kapag nalaman ito. Sumimangot siya. Umalukip-kip. Ang totoo na dismaya siya sa narinig. Hindi niya gustong iyon ang marinig dito. Gusto na itong sinabi nito. Nagagawin ang ginawa kagabi. Bakit? Tanong naman ito sa kanya. Parang hindi mo na gusto ng sinabi ko. Talagang hindi, Argon. Pagtatapat naman ni Rito, ang gusto ko talaga mainis si Frederick at huwag nang dumalaw pa sa akin. Pero hindi ko na dapat gawin ang nangyari kagabi. Sabi nito, nangako na ako sa aking ina na hindi gagawa ng ganun. Akala ko ba may gusto ka sa akin? Namula ang mukha nito. Napatungo. Argon, aniyang hinawakan nito sa braso. Kung may gusto ka talaga sa akin, hindi ka papayag na patuloy akong ligawan ng lalaki yun. Hindi ito makapagsalita. Tumingin ka nga sa akin. Sabi ni pa niyang hinawakan ito sa baba at itinaangas sa mukha nitong parap sa kanya. Kinakausap kita. Gracia, mahirap lang ako. Pahayag naman niya. Kahit naman gusto kita o mahal kita, hindi ako pwedeng manligaw sa'yo. Hindi ako karapat dapat sa'yo dahil mayaman ka. Sino may sabi yun sa'yo ng ganyan? Aniyang kulot ang noo. Alam mo ang katotohanan iyan, Gracia. Paano kung sabihin ko sa'yo gusto rin kita? Nanlaki ang mga mata nito dahil sa kanyang sinabi. At alam niyang hindi ito makapaniwala. Wala sa isip nitong sasabihin niya ang bagay na yun. Totoo. Seryoso niyang sabi. Kaya nga siguro wala akong magustuhan sa lahat ng naliligaw sa akin dahil ikaw ang narito sa puso ko. Napalunok si Argon. Nanatili pa itong hindi makapagsalita. Hindi ka ba naniniwala? Tanong pa niya rito. Baka iniisip mong binibiro kita, Argon, pero alam ng Diyos na seryoso ako sa mga sinabi ko. Unti-unting napunit ang ngiti sa mga labi nito. Napangiti na rin siya. Alam niyang naniwala na ito't nasisiyan dahil sa nalaman. Kaya naman ipinagpatuloy niyang paliwanag. Hindi talaga siya naglihim patungkol sa tunay niyang nararamdaman. Noon pa man bata pa siya, alam niyang may kakaiba siyang nararamdaman para kay Argon. Napakabait naman kasi nito at dahil nga lagi pa niyang kalaro at kasama, lumawig ang damdamin niya para dito. Hanggang sa natuklasan na nga niyang importante ito para sa kanya, na ito'y mahalaga para sa kanya.
At nito nga kagdadalaga na siya at nakaunawa ng salitang pag-ibig. Nabatid niyang iniibig na ito at naiinis pa nga siya sa tuwing naaalala kung bakit hindi siya nito nililigawan. Kaya nga ngayon nagkaroon na siya ng pagkakataong ipalam dito ang tunay na saloobin. Hindi na siya nagdadalawang isip na ipalam ito sa lalaki. Kahit pa nga alam niyang kalabisan ito para gawin iyon. Hayaan mo't gagawa pa ako ng paraan para tigilan ka na ni Frederick na yan, Gracia. Napangiti siya dahil sa pangako nito. Talaga, aniniyang pasalniyak dito. Baka naman pinaasa mo lang ako. Hindi, tiyak nitong sagot. Basta gagawa ako ng paraan at titiyakin kung hindi malalaman ni inay para hindi siya magalit. Sa akin, sige sabi niya rito, kailan mo ko liligawan? Matatanggap kaya ako ng papango bilang iyong manliligaw? Nangunot ang kanyang no dahil sa tanong na iyon ni Argon. Sa naisip niya baka nga tutol ang kanyang papa na manligaw sa kanya ang lalaki. Mahirap lang kasi ito ang naklam ng isang tagapagsilbi nila. Sinasagot na kita, sabi na lamang ni Rito. Argon, magkasintahan na tayo mula ngayon. Talaga, anitong nanlaki ang mga mata. Sa gwapo nitong mukha ay hindi maitatatawa ang labis na kaligayahan. Kahit hindi kita naligawan, magkasintahan na tayo agad, Gracia. Kung mahal mo ako, dahil mahal naman kita. Salamat, hayaan mo't gagawa talaga ako ng paraan para hindi naman ligaw si Frederick. Nilihim natin ang ating relasyon agad. Dapat ay walang makaalam ito, kahit si Aling Felicia. Oo, pangako. Dahil mahal talaga ni Argon si Gracia, ginawa talaga niya ang lahat ng paraan upang tigilan ni Frederick ang panliligaw sa babae. Bukod sa 3 beses niyang binutas ang gulong sa sasakyan nito, sa 2 pang gawing magkasunod na pagdalaw nito sa bahay ng kanyang kasintahan ay nagawa pa niyang tambanga ito sa labas ng mansyon. Talaga bang hindi ka nadadala, Frederick? Tanong niya ng lapitan ito. Matapos ihinto ang sasakyan dahil nga hinarangan niya sa kalsada. Hindi mo ba talaga titigilan si Gracia kahit alam mong ayaw niya sa'yo? Sino ka ba? Kunot noong tanong nito sa kanya. Hindi na importante kung sino ako, tugon niya. Sagutin mo ang tanong ko. Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin. Umalis ka na nga at naaabala ako. Huwag ka nang babalik sa bahay ni Gracia sa susunod na linggo. Sino ka para turuan mo? Gusto mo pa talagang malaman kung sino ako? Siguro ikaw ang bumubutas ng gulong nitong sasakyan ko. Wala nang iba. Ano yan, nakaka-insulto ang pagtao? Bakit may reklamo ka ba? Hayop ka pala eh. Mas hayop ka. Dahil hindi ka makaunawa. At tulid ka rin nilang parang walang nararamdaman. Ayaw na nga sa'yo ni Gracia ay sige ka pa rin ng panliligaw. Mahal ko kasi siya. At dapat mo nang kalimutang mahal mo siya dahil wala ka talagang pag-asa. Nobyo na niya ako. Napakunot-no ito. Alam niyang hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Kaya nga hinagot nito ang kanyang kabuuan. Mula ulo hanggang paa. Pagkaway pagak na tumatawa ng makapagtitigan sa kanya. Gago ka rin sabi nito. Ang lakas ng loob mong sabihin ka. Nobyo ka ni Gracia. Isa ka lang maglulupa. Isa ka lang sigurong trabahador ng Hacienda Saragosa. Huwag mo akong insultuhin. Sigaw niyang dinuro ang mukha nito. Malakas naman itong sinapik yung pangmalis sa tapat ng mukha nito. Hindi kita iniinsulto. Sinasabi ko lamang ang totoo. Hindi ka mamahalin ni Gracia dahil mahirap ka lang. Hinawakan niyang 2 kawalyo ng magkabilang kawalyo ng tungpolo at persahan itong pinababa sa sasakyan. Pumalag naman ito at iyon ang nagdaan ng kanilang pagbubuno. Pagamat sanay rin sa suntukan si Frederick, nanaig pa rin ang kanyang lakas dahil higit siyang batak ang katawan sa mabibigat na trabaho. Kaya naman hindi nagtagal ay nilugso niya ito. Pasa-pasa at tugon ang mukha nitong bumagsak sa lupa. Siya kahit nagka-black eye at pumutok ang labi, ay nanatiling nakatayo. Nagawa pa nga niya itong duruin at mantaan. Ayoko nang makikita pa ang pagmumukha mo sa bahay ni Gracia. Dahil pag bumalik ka, hindi lang yan mangyayari sa iyo. Hindi yan nagsalita si Frederick. Sinikap nitong makabangon kahit pa nga nanlalambot ang katawan. At tandaan mo, kami ni Gracia ang nagmamahalan. Kaya lama akong mahirap, ay manahal niya ako. Nagtima ang mga bagang nito. Tumingin ito sa kanya. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin. Ang sabi sa kanya, ipakukulong ka ng mga magulang ko. Pag-aksiyang tumawa. Sige, sabi pa niya, magsumbong ka. Lalo mo lamang ipakikita kay Gracia na hindi ka dapat mahalin dahil para ka pa rin bata, sumbongero sa magulang. Hindi na ito umimik, ngunit iniwan na siya nito. Kinabukasan hindi na naiwasan ni Aling Felicia ang umiyak nang makitang mamamagang kaliwang mata ni Argon dahil sa black eye at namamagaring labi nito dahil sa malaking sugat. Nangako ka na sa akin na hindi gagawa ng kalokohan pero sumigi ka pa rin. Sumbat nito sa kanya. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa mukha mo. Patawad ho, inay. Tama na, sigaw nito. Lagi ka na lamang ganyan. Talagang tinitikis mo na ako. Malaki ka na kaya hindi mo na ako sinusunod. Hindi ho, inay. Mababa ang tonong sabi niya. Mahal ko lang ho talaga si Gracia kaya ako nagkakaganito.
Yan na nga bang sinasabi ko? Ano itong ibinagsak ang dalawang kamay? Dahil sa pagmamahal mo yan ay nagpapakasira ka. Hindi ka ba natatakot, anak? Baka ipahamak mo yan at sa iba pang mga araw at higit pa dyan ang mapala mo. Hindi siya umimik. Anak, tigilan mo ng pag-asa mong mamahalin ka ni Senyora Gracia. Walang mangyayari sa buhay mo. Mahal din ako ni Gracia, inay. Aniyang napilitan ang ipaalam nito ang relasyon nila ng minamahal na babae. Ang totoo kung magkasintahan na kami. Napaawang ang mga labi nito at nanlaki ang mga mata. Maniwala kayo sa akin, inay. Sabi pa niyang tuwid na nakatitig sa mga mata nito. Nagmamahalan ho kami ni Gracia at may lihim na ho kaming relasyon. Lihim ho, dahil ayaw niyang malaman din ito ng kanyang papa. Natatakot ho kasi siya na baka hadlangan kami. Yun na nga ang sinasabi ko, anak. Anitong lalong lumakas ang pag-iyak. Alam mong langit at lupa ang agwat ninyo ni Senyorita Gracia at iyak na hahadlang ang senyor sa inyong relasyon. Problema yan. Pero nagmamahalan ho kami, inay. Saan hahantong ang sinasabi niyong pagmamahal? Saan? Hindi siya nakaimik. Argon, layuan mo ang Senyorita Gracia at baka kung anong magawa sa iyo ng kanyang papa. Alam mong hindi rin niya gusto na may mahirap na manliligaw sa kanyang anak. Ipaglalaban ko ang pag-ibig namin, inay. Kalokohan, sigaw nito. At anong magagawa mo laban sa kanila? Alipin lang tayo ng mga Saragosa. Hindi mo ba nauunawaan yun? Ang nauunawaan ko, pantay-pantay ang lahat pagdating sa pag-ibig. Diyos ko, anak, bulalas nitong nayakap ang sarili. Umiling-iling ito habang humahagulol. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, inay, matatag niyang sabi. Hindi na ho ako bata gaya ng iniisip niyo. Anak, ano itong niyakap siya? Natatakot ako para sa iyo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag napahamak ka. Ikamamatay ko yata. Nagtagis ng kanyang mga bagang dahil sa sinabing iyon ng kanyang ina. Naaawa siya rito. Ibig sana niya itong sundin, subalit talagang mahal niya si Gracia at hindi niya kayang iwasan ito. Lalo na ngayong alam niyang mahal din siya nito. Aling Felicia, ang sigaw na iyon. Isaling nagpatigil sa ginagawang paglilinis ni Aling Felicia sa ikalawang palapag ng mansion. Aling Felicia, bigla niyang naipihit ang katawan at hinarap ang humahangos na kusinera. Bakit, Saling? Ano bang problema? Tanong niya. At labis siyang nagimbal sa sinabi nito. Pakaramdam na ibinagsakan siya ng langit ng sandaling iyon. Isinakay na ang anak mong si Argon sa sasakyan at dadalhin daw sa presinto. Dagdag pa nito, ipakukulong daw siya ni Don Ponciano Ibarra. Diyos ko, bulalas niya nang makabawi sa pagkabila. Ang anak mo, napahagulhol siya. Eksakto namang lumabas mula sa kwarto si Senyor Milandro at ang asawa nito. Hindi nakaligtas sa mga ito ang naging reaksyon niyang iyon, kaya nag-aalalang nagtanong, anong nangyari? Ano bang problema, Felicia? Ibig na ibig niyang tugunin ang tanong na iyon ng senyor, subalit hindi niya magawa. Tila niya nigtinan ng masamang balita ang kanyang pagkatao at para pang hihimatayin na siya. Mabuti na nga lamang at nakalalay na sa kanya si Salim at hinahagod ang kanyang likod. Ito na rin ang nagpaliwanag sa mag-asawa kung ano ang dahilan ng kanyang ikinikilos. Ipakukulong daw ni Don Ponciano Ibarra si Argon Sr. Isinama na ho siya sa presinto ng mga pulis. Dinampot ho siya dyan sa hardin habang nagtatrabaho siya. Diyos mio, bulalas ni Doña Viviana. Napaantandang krus pa nga ito. Ano bang kasalanan ng anak mo, Feliciano? Tanong sa kanya ni Senyor Milandro. Sinabi naman niya ang ginawa nito at hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Gracia na ng mga sandaling iyon ay nakasilip sa maliit na siwang ng dahon ng pintuan ng kwarto nito. Luhaan ito at labis din nag-aalala para kay Argon. Pupuntahan natin sa presinto ang anak mo, Felicia, anang lalaking amo. Kailangan niya tayo roon. Salamat po, senyor, sabi naman niya. Maraming salamat po. Tulungan niyo na rin ho kami para huwag maikulong ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Tugon ito sa kanya. Tayo na. Sasama ako, ani Senyor Viviana. Nakakulong na si Argon nang dumating sa presinto sina Aling Felicia. Kaya naman lalong napahagulhol ang ina nang makita ron ang minamahal na anak. Argon, anak ko, sigaw niyang yumakap sa rehas na anak. Hindi ka na dapat ikulong. Ayokong makulong ka dyan. Inay, huwag kang umiyak. Matatag naman ang boses ng malaki. Huwag mo ipakita sa lahat ng mga taong narito na lalo tayong kawawa. Kasalanan ko naman ito kaya dapat kong pagdusahan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nakakalabas dyan, anak. Sabi niyang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hihingi ako ng tulong kay Senyor Melandro para mailabas ka rito. Inay, anas ni Argon ang umalis siya sa harap nito at bumalik sa kinaroonan ng mag-asawang si Amo. Senyor, tulungan niyo akong mailabas ang anak ko.
Sabi ni Rito habang nakatingala sa matangkad na lalaki. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. Magsasalita sana ang senyor ngunit naunahan ito ng isang babae na nakatayo sa kanyang likuran. Hindi niya ito napansin dahil nga sa kanyang nahihirapang damdamin. Katabi nito ang asawa ng anak na halos hindi na makilala ang mukha dahil sa tinamong pasa at sugot. Ikaw pala ang ina ng walang hiyang lalaking yan, sigaw nito. Mga hampas lupang walang pinag-aralan. Hinarap niya ito. Senyora, kayo hubang nagpakulong sa anak ko? Tanong ni Rito habang pinipigil ang sarili sa pag-iyak. Nakikiusap ho ako sa inyo na patawarin na inyo siya. Pagkatapos ng kawalang hiyang ginawa niya sa anak ko, galit pa nitong sigaw, nanginginig ang buong katawan. Tingnan mo si Frederico, anitong itinuro pa ang anak. Halos hindi na siya makilala dahil sa ginawa ng demonyo mong anak. Nanginig ang kanyang kalamnan nang makitang itsura ng binata. Hindi naman ho niya sinasadyang nangyari. Yun na lamang kanyang nasabi. Kailangang pagbayaran ng anak mo ang ginawa niya sa anak mo. Matigas pa nitong sabi. Dapat lang sa kanya ang makulong. Maawa na ho kayo sa kanya. Bata pa ho si Argon at hindi pa siya dapat makulong. Talagang kayong mga hampas lupa. Panlalait pa ito. Mga wala kayong modo. Wala kayong pinag-aralan. Talagang salot lamang kayo sa lipunan. Mrs. Ibarra, ani Senyor Milandro, baka naman ho pwede niyo akong pagbigyan sa pakiusap ko. Tulad nga ho ng sinabi ko sa inyo kanina habang wala pa rito ang ina ni Argon, magbabayad na lamang ho kami para sa danyos power issue. Marami kaming salapi. Sabi pa ng mataray na ginang, hindi na namin kailangan yan, Mr. Saragosa. Ipagpauman hinunin niyo ngunit hindi ko kayo mapagbibigyan. Napahagulhol na naman siya dahil sa narinig. Maawa na ho kayo. Pakiusap pa niya. Minor de edad pa ho ang anak ko at hindi pa ho siya dapat makulong. Maawa naman ho kayo sa kanya. Dahil nga isa rin sa mayamang angkan sa bayang iyon ng mga Ibarra, nagagawa ng mga ito ang lahat ng gustuhin. Malakas din kasi ang impluensya ng mga ito dahil kamag-anak ng mga ito ang alkalde doon. Lalo lamang siyang pinanilisikan ng mga mata nito. Maawa ho kayo. Sabi pa niyang lumuhod sa harapan nito. Sabihin lang ho ninyo ang gusto niyong gawin ko at gagawin ko. Hayaan ho lang ho ninyong makalabas ng kulungan si Argon ko. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Viviana nang makita ang kanyang ginawang iyon. Napaawang din ang mga labi nito. Saka nasa po ang sariling bibigat na pailing. Napapikit naman si Senyor Milandro. Hindi rin ito nagustuhan ng kanyang ginawa. Lalo lamang kasi siyang naging mababa at hamak sa mga mata ng taong naroon na lahat ay natunang paningin sa kanya. Inay, sigaw naman ang umiiyak na si Argon. Inay, tumayo ka dyan. Huwag mong gawin yan, inay. Narinig niya ang isinisigaw ng kanyang anak, ngunit binaliwala niya iyon. Gagawin talaga niya ang lahat para sa kalayaan nito. Tumayo ka dyan, Felicia. Utos sa kanya ni Senyor Milandro. Kalabisan na yan. Hayaan niyo na lamang ho ako. Paliwanag niya. Kung ito ho ang paraan para matawad ng senyora ang aking anak, gagawin ko. Humalakhak ang mama ni Frederick. Talagang nasiya nito sa nangyaring iyon. Sige ang sabi pa. Lumuhod ka sa harap ko, hampas lupa. Ituring mo akong parang Diyos. Pinatutawad niyo na ba ang anak mo? Tanong niya ng luhang tingin nga ito. Malalayain niyo na ba siya? Inay, huwag mong gawin yan. Sigaw ni Argon ng paulit-ulit. Kalabisan na yan ni inay. Hayaan niyo na akong mabulok dito. Huwag niyo na lang gawin yan. Napatili si Senyora Viviana nang duran siya sa mukha ng mama ni Frederick. Kitang-kita sa mukha nito ang pandidiri. Napayaka pa ito sa asawa. Napahagulhol siya at pinunasan ng palad ang mukha. Narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Alam niya, lalo siyang naging hamak sa mata ng mga ito, ngunit wala siyang pakialam. Ginagawa niya yun para kay Argon, sa mahal niyang anak. Sabihin mo pa, Senyora. Payag pa niya nang tiningala itong huli. Sabihin mo pa ang gagawin ko para makalaya ang anak ko. Gagawin ko. Sige, sabi nito. Halikan mo ang aking paa. Utos nito. Huwag inay, sigaw na naman ang kanyang anak. Nagmamakaawa. Ngunit wala siyang balak na pakinggan iyon. Narito na siya at gagawin na niya ang lahat para makalaya ito. Mas masisikmura niyang siyang parusahan kaysa naman magdusa ito sa kulungan iyon. Mrs. Ibarra, kalabisan na ho ito. Ani Senyor Milandro, baka naman ho pwedeng magbayad na lamang ako ng malaking halaga para. Sige, sigaw ng babae. Halikan mo ang aking paa. Huwag, Felicia, sabi ni Senyora Viviana. Huwag. Hindi niya pinakinggan iyon. Tumungo siya at hinalikan ang paa ng babae. At dinig na dinig niya ang malutong nitong halakhak. Talagang bakas ang matinding kasiyahan dahil sa ginawa niya iyon. Nang mabatid ni Gracia na dumating na ang kanyang mga magulang mula sa presinto, ay lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang pumasok ang mga ito sa master's bedroom, kaya maingat siyang nagtungo roon. Hindi masyadong nakaawang ang dahon ng pintuan ito, kaya maingat siyang tumayo roon at lihim na pinakinggan ang pag-uusap ng mga ito.
Hindi ko alam kung bakit ginawa ni Argon na bugbugin ng ganon si Frederick, sabi ng kanyang papa. Nakita mo ba ang itsura ng manliligaw ni Gracia? Halos hindi na makilala. Diyos ko, hiyaw ng kanyang utak. Binugbog pala ni Argon si Frederick, kaya pala ipinakulong siya ng mga magulang nito. Kasalanan ko ito. Sinisi talaga niya ang sarili. Alam naman kasi niyang siya ang nagtulak kay Argon para gawin ang hindi magandang bagay na ginawa nito sa kanyang manliligaw. Akala ko'y mabait ang Argon na yun, anang kanyang mama. May kalokohan din palang itinatago. Mama ko ang dapat sisihin. Sa loob-loob naman niya. Hindi na niya maiwasang hindi lumuha. Hindi gagawin ni Argon yun kung hindi dahil sa akin. Mabuting tao siya. At siya pa ang naging dahilan kaya naging kahiya-hiya ang kanyang ina. Dugtong pa nito. Lalo silang nagmukhang hamak dahil sa nangyaring iyon. Napalunok siya sa narinig na iyon. Bumangon ang interes niya na marinig kung ano ang tinutukoy nito. Kaya naman lalo pa siyang lumapit sa may pintuan. Nabigla ako. Sabi naman ng kanyang papa, hindi ko akalain gagawin yun ni Felicia. Mahal na mahal niya si Argon kaya nilulo niya ang lahat ng kanyang kahihin. Hindi ko matanggap yun. Talagang lalo lamang niyang ipinamukha sa mata ng maraming tao ang kanilang pagiging hamak, ang pagiging hampas lupang walang karangalan. Nanginig ang kanyang kalamnan dahil sa sinabi pang iyon ng kanyang ina. Nayakap niya ang sarili at lalo siyang napaiyak. Awang-awa talaga siya sa mag-inang Argon at Aling Felicia. Masyado ring masama ang ugali ni Mrs. Ibarra. Ani Senyor Milandro. Natuwa pa siya sa kanyang ipinagawa. Ugali na talaga niyang ituring ang kanyang sarili na parang Diyos. Sambot ni Senyora Viviana. Tuwang-tuwa siya nang lumod sa kanyang harapan si Felicia. Diyos ko po, nausal niya. Nasapo niya pagkakuha ng kanyang bibig. Nagawa pala ni Aling Felicia ang bagay na yun. Naramdaman niyang nangatog ang kanyang mga tuhod. At ang hindi ko pa masikmura ay nangduraan siya sa mukha ng babaeng yun. Dagdag pa ng kanyang mama. Kaya hindi nang ginawa niyang paghalik sa paa nito. Higit pa siyang nayanig dahil sa narinig. Tatakbo na siyang papalayo nang maramdaman niyang mapapahagulhol na siya. Talagang hindi na niya kayang dalhin sa dibdib ang mga naging kaapihan ng mag-ina na ang dahilan ay siya. Hindi mo dapat ginawa iyon, inay. Ani Argon habang mahigpit na yakap ang ina. Masyado kang naapi. Nang sandaling iyon ay nasa loob na sila ng kanilang kubo at kapwa umiiyak. Masakit para sa kanila ang nangyari dahil lalo talaga silang naging hamak sa harap ng maraming tao sa presinto. Mahal na mahal kita, anak. Pahanag naman ito. Ginawa ko yun para sa iyo, anak. Lalo siyang giniyagis ng konsensya. Patawad ho, inay, sabi niya. Higit pang humigpit ang pagkakayakap ni Tia Rito dahil sa akin ay nangyari ang ganito. Ina ako, pahayag naman ito. Saka kinalas ang kanyang pagkakayakap. Nagmamahal at nagmamalasakit sa nag-iisa kong anak. At kung mulit-muling kailanganin kong gawin yun, gagawin ko para sa kapakanan mo. Napakabutin mo, inay, at ako'y napakasamang anak. Hindi. Sabi naman itong ikinulong sa magkabilang palad ng kanyang mukha. Mukha nito subalit tuwid na nakatitig sa kanyang mga mata. Nagmahal ka lamang, hindi ba? Inay. Pinalis nito ang mga luhang bumabasa sa magkabila niyang pisngi. Nauunawaan na kita, anak. Ang sabi pa nito, nagmahal ka lang. Salamat sa pag-unawa, inay. Yumakap siyang muli dito. Matagal na kitang nauunawaan. Subalit sinisikap ko lamang pigilin ka dahil nga sa kapakanan mo. Pero wala naman akong magawa eh. Talagang mahal mo sa Senyorita Gracia at gagawin mong lahat para sa kanya. Inay, ikamamatay ko kapag nawala siya sa piling ko. Siya o ang babaeng minahal ko ng todo. Pangalawa sa inyo. Tumango ito. Tinapik-tapik ang kanyang likod. Wala na siguro kung karapatang pigilin ka sa bagay na yan, anak. Sabi pa nito. Tutal naman ay nakikita ko ang katatagan ng iyong loob at handa mong ipaglaban ang pag-ibig mo sa kanya. Hindi na kita pipigilan pang mahalin siya. Napakala siya sa pagkakayakap dito nang marinig ang sinabing iyon. Totoo ho ba, inay? Oo, anak. Anitong pinalis ang mga luha at ngiti. At sana itatagan mo pa ang iyong kalooban. Dahil alam ko at natitiyak ko, marami pang problemang haharapin ang pagmamahal na iyan kay Senyorita Gracia. Napakarami, anak. At huwag ka sanang susuko. Salamat, inay. Napakabuti niyo talaga. Tao po. Ang tinig na iyon ni Gracia ang tumawag sa pansin ng mag-inang Argon at Aling Felicia. Dali-daling lumabas sa pintuan ng lalaki at hinarap siya. Agad itong nanaag sa hagdan ng kawayan at mahigpit siyang niyakap. Gracia, ang sabi. Gracia, hindi niya mapigilan ang umiyak. Inantihan niya ng mas mahigpit na yakap nito
Pasensya ka na, Argon, sabi niyang masagang tinig. Dahil sa akin ay napahama ka, pati ang inay mo ay nabilad sa malaking kahiyan. Anak, senyorita, ani Aling Felicia na sumilip sa pintuan. Umakyat na kayo rito. Baka may makakita sa inyo dyan. Baka makarating pa kina Senyor Milandro. Automatiko silang nagkalas sa pagkakayakap. Hinawakan siya ni Argon sa kamay at iniaya paakyat sa pa. Hindi naman siya tumutol. Ang totoo ay yun ang kanyang sadya. Ibig niyang makaharap at makausap ang mag-ina. Mabigat ang kanyang dibdib ang nangyari sa mga ito at ibig niyang humingi ng tawad. Aminado naman kasi siyang-siya ang dahilan kaya nasong sa ganitong sitwasyon ng mag-ina. Maupo ka, senyorita, sabi sa kanya ni Aling Felicia. At hindi na naman niya maiwasang lumuha. Aling Felicia, patawad ho. Aniyang napayakap dito. Pasensya na ho kayo. Nagulat ang matandang babae. Bakit? Anas nito. Bakit ka humihingi sa akin ng tawad? Ano ang dahilan at humihingi ka ng pasensya? Ako ho ang dahilan kung bakit nasuong sa ganito ang anak ninyo. At bunga ho niyon ay nalagay pa kayo sa malaking kahihiyan. Hindi umimik si Aling Felicia. Ngunit naramdaman niyang pagtapik nito sa kanyang likod. Ako ho ang nagtulak kay Argon para gawa ng hindi maganda si Frederick. Paliwanag pa niya ng kumalas sa pagkakayakap. Kasi ho nakukulitan na ako sa kanya. Hindi ko naman ho kasi siya gusto. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pag-uukol nito ng tingin sa anak. Totoo bang may relasyon na kayo ni Argon, senyorita? Tanong nito nang muling tumingin sa kanya. Ramdam niyang nag-alaalangan ito sa pagtatanong sa kanya ng ganon. Oho, tugon naman niyang tumango pa. Siya ho ang mahal ko, Aling Felicia. Sa kabila ho ng katotohanang mahirap lang kayo, ay minahal ko talaga siya. Hindi naman ho kasi mahalaga sa akin kung malayo man ang agwat ng kayatayuan namin sa buhay. Baka hindi siya matanggap ng mga magulang mo, senyorita Gracia. Ihaharap ko na ho si Argon sa kanila. Magandang gatol niyang sabi. Pagkaway nakangiti siyang tumingin sa lalaki. At kitang-kita niyang pagkagulat sa gwapo nitong mukha. Nakakaibat ang matinding katuwaan dahil sa narinig. Oo, Argon, sabi pa niya. Totoo ang narinig mo. Hindi naman kasi habang buhay tayong naglilihim sa kanila tungkol sa ating relasyon. Salamat, Gracia. Anito nang lumapit sa kanya at niyakap siya. Isang malaking karangalan para sa akin. Pero huwag na muna ngayon. Bakit? Katatapos lang ng gulong kinasangkutan ko. Kung baga basang-basa pang papel ko sa kanila. Hindi magandang nangyari at baka hindi pa nila ako matanggap. Kung sa bagay nga, sang-ayon naman niya nang marinig ang opinyon nito. May tama namang oras ang bawat bagay at yun na lamang hihintayin natin. Pero seryoso talaga kung iharap ka na sa kanila. Ipakikilala kita bilang aking katipan. Nangangamba ako, ani Aling Felicia. Baka hindi matanggap ng mga magulang mo ang inyong relasyon, senyorita Gracia. Automatic kung nagkalas ang kanilang yakapan at humarap sila ditong magkahawak kamay. Hindi naman ho siguro ganun ang mangyayari. Tugon niya na nag-aalalang babae. Mauunawaan naman ho siguro ako ni na Papa at ipapaliwanag ko rin ho sa kanila ang katotohanan. Ang rason kung bakit nasuong sa ganitong sitwasyon si Argon. Kasalanan ko ho. Huwag na Gracia, ani Argon. Hayaan mo na lamang ito. Hindi, mabilis niyang tugon. Hindi ako papayag na maging masama ang tingin o pagkakakilala sa iyo ngayon ni na Papa. Ako naman talaga nagtulak sa iyo para gawa ng hindi maganda si Frederick. Hindi ito umibig. Argon, aniyang hinaplos ang pising nito. Pinatunyayan mo lamang ang tunay mong pagmamahal sa akin at alam mo bang dahil dyan lalo kitang minahal. Gracia. Oo, totoo. Pahayag pa niya. Para sa akin karapat dapat talaga kita kang pag-ukulan ng pagmamahal. Natutuwa ako. Anang ina nito. Lumuluha na naman ito. Natutuwa ako sa naririnig ko, sa mga nalaman ko. Salamat sa pagmamahal mo kay Argon, senyorita Gracia. Gracia na lang ho ang itawag niya sa akin, inay. Anak, ani Aling Felicia na niyakap siya. Isang karangalan para sa akin na tawagin mo akong inay. Karangalan ko rin naman ho ang mapabilang sa inyo. Kahit naman ho mahirap lamang kayo, alam kong mabuti kayong tao. Sabi naman niya, hindi naman ho malaga sa akin ang kayamanan o karangyaan. Para ho sa akin mas masarap mabuhay kapag may pagmamahal. Sana, ani itong kumalas sa kanyang pagkakaya ko. Sana'y makamtan mo ang tunay na kalagayan sa piling ng anak. Hayaan mo na yun, sabi naman ni Argon. Magsisikap ho ako sa buhay. Hindi ko ho maipangangakong yayaman ako at maibibigay ang karangyang kinalakhan ni Gracia. Pero ipanangangako ko kung mabibigyan ko siya ng maayos na buhay. At handa ho akong magtiis, sabi naman niyang nakangiti. Handa ho akong mabuhay sa kung anumang maibibigay sa akin ng anak niya. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Sa nangyayari ito, hindi ko tuloy alam kung paano ako magpapasalamat. Ang inay talaga, sabi niyang ngiting-ngiti.
Talaga hong kami ang magkapalaran ni Argon. Kami ho ang pinagtagpo ng langit. Iyon ang totoo, inay, sabi naman ng lalaki. At napakaswerte ko, hindi ho ba? Oo, anak. Napakaswerte mo nga. Seryosong nag-uusap ang mag-anak ni Senyor Milandro habang nagsasalo sila sa masaganang hapunan ng gabing iyon. At ang paksayang tungkol sa kumakalat na balita tungkol sa pagpapakita raw ng mga kaluluwa ng namayapa ng magkasintahang Aragon at Remedios sa ituktok ng burol sa Yungyungan na paboritong tagpuan ng mga ito noong nabubuhay pa. Si Aragon ay pinsan ni Gracia, isa rin itong Saragosa at anak nga ng nakatatandang kapatid ni Senyor Milandro na si Senyor Mondragon. Si Remedios ang katipan nitong labis na iniibig, na hindi lingid sa kanilang kaalaman, na labis nga nitong pinahahalagahan. Hinadla nga ng mga magulang ng dalaga ang pag-ibig ng mga ito at hindi matanggap ng dalawang bagay na iyon. Sumumpa ang mga ito na hindi na maghihiwalay, kaya isang umaga, natuklasan lamang na kapwa wala ng buhay ang mga ito sa sariling mga silid. At isang uri ng ikinamatay ng mga ito, bangungot. Halos isang taon nang namamayapa ang mga ito at ilang buwan nang mula nang ihatid sa huling hantungan ay may narinig na silang balita. May mga gabi raw na nagpapakita ang mga ito sa ituktok ng burol. Ang una raw tatawag ng pansin sa mga taong napadaan doon kapag gabi at ang malulutong na halakhakan. Na kapag sinundan mo nga raw ng tingin ang pinanggalingan niyon ay matatanaw mo ang dalawang tila mga kaluluwang nagliliwanag na naghahabulan sa lugar na iyon. Hindi naman pinaniniwalaan ng sino mang miyembro ng angkan ng Saragosa ang balitang iyon, subalit may pagkakataon ring magiging paksas ang usapan ng bawat pamilya. Tulad nga ngayon, na laman ng kwentuhan ng pamilya ni Gracia. Isa na naman kasing nilalang napadaan sa may burol ng sinundang gabi at kinaumagahan nga ay kumalat na naman ang balita na hindi rin nalingid sa kanilang kaalaman. Ang mga mahihirap na yan, ani Senyora Viviana, wala na yatang magawa sa kanilang mga buhay. Kaya kung ano-anong kalokohan ang ipinagkakakalat, paanong makikita nila ang kaluluwa ng dalawa ay matalgal lang na mayapa ang ngayon. Mag-iisang taon na, anang senyor, dapat ay tinitigilan na nila ang anumang usapan tungkol sa magkasintahang hiyon. Nananahimik na sila. Papa, sa bandang seryosong si Benjamin, sunod ito kay Gracia. Hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ni na Kuya Aragon dahil sa nangyaring hindi maganda sa kanilang relasyon. Nagkatinginan ang mga magulang nila. Pagkaway-sabay ding tumingin sa kanyang kapatid. Nagkasama rin sila Benjamin, anang kanilang ama. Sabay silang namatay, kaya natupad din ang sumpaan nilang magsasama hanggang sa wakas. Kaya kung saan man sila naroon ngayon, masaya na sila't nananahimik. Huwag niyo nang pansinin ang mga balitang iyan, anang kanilang ina. Puro kalokohan lamang iyan. Papa, naging aral ba sa inyong magkakapatid ang nangyari kina Kuya Aragon at Ate Remedios? Napakunot noong tumingin sa kanya si Senyor Milandro. Anong ibig mong sabihin, Gracia? Tanong nito sa kanya. Parang nauunawaan kita, pero gusto ko ikaw mismo ang magsabi ng nasa isip mo. Ang pakikipag-alam o paghadlang sa pakikipagrelasyon ng inyong mga anak. Aniyang pinatatag ang loob sa pagpapahayag ng bagay na yun. Hindi naman hulingid sa kaalaman namin, nating lahat, na naging haglanding ang nakialam ang ilang mga kapatid ninyo sa pakikipagrelasyon ng kanilang mga anak. Sinadya niya yun dahil may plano nga siyang ipagtagpat sa mga ito ang relasyon nila ni Argon at ibig niyang makatiyak kung magiging hadlang ang mga ito sa kanilang relasyon. Naging hadlang lang naman ang mga tiyuhin niya sa pakikipagrelasyon ng kanilang mga anak dahil ang iniibig ng mga ito ay hindi karapat-dapat na mapabilang sa ating angkan na ang dahilan nga ay magiging kasiraan sa ating apelyido, sa ating reputasyon. Pero nang hindi nagtagumpay ang kanilang paghadlang at mas nanaig ang pag-ibig, napatunayan namang nating hindi kasiraan sa ating angkan ng mga ito. Gracia, hindi mo masisisi ang mga kapatid ng papa mo. Seryosong sabi ng kanilang mama. Pinahahalagahan lamang nila ang karangalan ng pamilya. Nakikialam sila dahil sa kapakanan nito. Pero tao lamang sila at nagkakamali rin. At ang nangyari naman, pinagsisisihan din nila ito sa lupa ni Senyor Milandro. Kapag naging asawa na nga ng kanilang mga anak ang taong ayaw nila noong tanggapin at naging mabuting manugang naman, pinakikisamahan nila itong mabuti. Tinatanggap ng maayos bilang miyembro ng ating angkan. Sa amin kaya, sabad muli ang usapan ni Benjamin. Mangyayari kayang humadlang kayo sa aming magiging karelasyon, Papa, Mama. Nagkatinginan muli ang kanilang mga magulang at bigla siyang nakadama ng malakas na kabog ng dibdib. Parang kinainipan niya sa narinig kung ano ang itutugon ng mga ito
sa tanong na iyon ng kanyang kapatid. Paano ngay malaki ang magiging kaugnayan nito sa kanila ni Argon? Pinagmamasdan ni Argon ang kagandahan ng kalangitan ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa isang papag na yari sa kawayan, nakapwesto yun sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa bakuran ng mansyon. Talagang paborito niyang tambayan ang lugar na iyon, lalo nga pa nga kapag ganitong gabi. Pakiramdam niya ay gumagana ang kanyang pakiramdam habang nakatanaw siya sa kabilugan ng buwan at sa napakaraming bituing nagkalat sa maitim na kalangitan. Nakaunan siya sa dalawang kamay ng sandaling iyon at pinaglalaro niya sa kanyang imahinasyon ng kabuuan ng minamahal na babae, si Gracia, ng pinakamamahal niyang si Gracia. Napangiti siya, para kasing narinig na naman niya ang sinabi nitong handa na siyang ipakilala nito sa mga magulang. Ihaharap na raw siya at aaminin ng kanilang relasyon. Naghihintay na lamang ito ng tamang pagkakataon at pinananabikan niya ang pagdating ng araw na iyon. Kasi nga gusto rin niyang maging malaya ang kanilang relasyon. Mas masarap naman kasing kahit kanino ay hayag ang kanilang pag-ibig, upang higit niyang maipadama dito ang wagas at dalisay niyang pagmamahal na talaga namang kanyang ipinagmamalaki kahit kanino. Gracia, anas niya. Mas lumuwang ang kanyang pagkakangit ni paano higit pang lumawig ang kanyang imahinasyon. Nakikita niya ngayon si Gracia na masayang kumakaway sa kanya. Tila ba'y inaanyayaan siya nitong magtungo sila sa kung saan. Kaya ipinikit niya ang mga mata at nakita niya ang sarili na tumatakbo papalapit sa babae. Halika, Argon. Parang naririnig pa niya ang tinig nito. Lumayo tayo, magpakalayo-layo. Gusto kong pumunta sa lugar na tayo lamang dalawa para maging malaya tayo. Walang sino mang makikialam sa atin. Nagkapit kamay sila, saka tumakbo ng mabilis na tila may tinatakasan sila, na tila ba'y may humahabol sa kanila. Bakit kailangang lumayo tayong dalawa? Nagawa niya ang tanong habang lalong binibilisan ang pagtakbo. Kailangan ba talaga natin gawin ito? Oo, Argon, tugon ito sa kanya. Kailangan nating lumayo. Baka kasi hadlangan nila tayo. Hahadlangan tayo, Nino. Nina, bigla siyang nagising nang maramdaman ang pagtapik ng isang kamay sa kanyang braso. Napatitig siya rito at dahil nagabi, hindi niya agad namukha ng kanyang ina. Anak, nakatulog ka na dyan, sabi nito sa kanya. Inay, anas niya nang makilala ang boses nito. Kayo pala. Bumangon siya at umupo sa gilid ng papag. Pumasok ka na sa bahay. Matulog na tayo, anak. Sige, Nay, tugon niya. Kasabay ang pagpapakawala ng malalim na hininga. Susunod na ho ako. Magiging hadlang kami ng papa niyo, lalo na ako. Napalunok si Gracia sa sinabing iyon ng kanyang mama. Hindi ako makapapayag na sino man sa inyong magkakapatid ang makapag-asawa ng kung sino lang. Dagdag pa nito. Tinitigan niya ang mukha nito at kitang-kita niya ang pagiging seryoso nito. Kaya naman hindi niya maiwasang kabahan na ganiyang naisip ang relasyon nila ni Argon na posibleng mahadlangan. Para sa akin, anang kanyang papa na tumingin sa kanya. Hindi mahalaga na ang magiging asawa niyo ay mahirap lamang. Basta may mabuting kalooban at hindi magiging kasiraan ng ating pamilya, lalo na sa reputasyon ng ating angkan. Alam niyo namang napakahalaga sa mga Saragosa ang karangalan. Nabuhayan siya ng loob dahil sa narinig na iyon. Mahirap nga kasi si Argon, subalit mabuting tao naman to. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na pinagkakatiwalaan na rin ito ng kanyang papa dahil wala namang ginawang masama sa kanila, maging ang ina nito. Hindi na ako kinakabahang ipakilala si Argon kina papa. Hiyaw ng kanyang utak. Nararamdaman kong matatanggap nila ito bilang isang kasintahan. Kung ako ang masusunod, hindi ako pabor sa sinabi ng papa niyo, anang kanilang mama. Ang hangad ko sa inyong lahat ay makapag-asawa ng tulad nating mayaman. Parang nakatitiya kayo ng magandang kinabukasan. At bigla siyang napatingin dito na nanlalaki ang mga mata. Mama, pwede rin namang magkaroon ng magandang kinabukasan kahit mahirap lamang ang maging katuwang namin sa buhay. Ani Benjamin, ito lang ang tugirang sumasabad sa usapan dahil mas bata pa nga sa kanila ang mga kapatid pa nila at walang alam sa paksa. Ang mahalaga ay nagmamahalan at magtutulungan sa pagsisikap upang umangat sa buhay. Para sa kanya, napakaganda ng sinabi ng kapatid, kaya sinang-ayunan niya ito. Tama ho si Benjamin, mama. Segunda niya, pwede rin hong umasenso ang mahirap. Iba ang isinilang na mayaman, katwiran pa ni Senyora Viviana, sa pag-ugali, sa pananaw sa buhay, at sa disposisyon na ibang-iba. Kaya pwede mo talagang ipagmalaki at magiging karangalan pang angkan. Ngunit may mga mayamang pwede rin maging kasiraan ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Katwiran naman ni Benjamin, mama, hindi lahat ng mayayaman ay may magandang reputasyon. At ayokong mangyari na pati ang pamilya natin ay mapabilang sa ganun dahil lamang sa pagkaroon ng isa sa inyo ng katuwang sa buhay
na galing sa pamilya ng mga hampas lupa. Napalunok na naman siya dahil sa maigting na sinabi ngayon ng kanyang mama. Ngayon ay unti-unti nang kumakalat sa dibdib niya ang takot para sa relasyon nila ni Argon. Kahit anong pilit ni Gracia ay hindi niya magawang makatulog. Para kasing sirang plaka na paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabi ng kanyang mama. At labis talaga siyang nangangamba na posibleng maging hadlang ito sa kanilang relasyon ni Argon. Kaya naman kanina pa siya pabiling-biling sa kanyang kinahihigaan. Para bang nagnanais din siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Tila ibig niyang hilahin ang kanyang mga paa patungo sa bahay ng kanyang kasintahan upang kausapin ito. Ngunit pinipigilan din niya ang sarili. Nahihiya rin naman kasi siya kay Aling Felicia. Siya kasi itong babae at napakasamang tingnan na siya pa ang pumupunta sa bahay ng lalaki. Isa yung dungi sa karangalan niya bilang nabibilang sa mga anak ni Eva. Pero gusto kong maipapatid sa kanya ang mga sinabi ni Mama. Sa loob-loob niya nang makupo na sa gilid ng kanyang higaan. Gusto kong malaman ang kanyang saloobin tungkol sa bagay na ito. Hindi na rin niya pinigilan ng sarili. May ingat at walang kilati siyang lumabas ng malaking bahay. Nagtungo siya sa kubo ni na Argon at ginambala ito sa pagtulog. Sandali lang niyang tinawag ang pangalan. At agad nang nagbukas ang pintuan. Mabilis na ninawag at niyakap siya ng mahigpit. Para bang sabik na sabik ito sa kanya na labis naman niya kinatutuwa. Mabuti pumarito ka, sabi nito na kumalas sa pagkakayakap. Hindi ako makatulog dahil ikaw ang nasa isip ko. Hindi rin ako makatulog, Argon. Pagtatapat niya rito. Kaya nga narito ako para makita ka at makausap. Halika, ani itong hinawakan ng kanyang kamay at iginiya sa paglalakad patungo sa may gilid ng bahay ng mga ito. Doon tayo sa ilalim ng punong mangga. May papagroon na pwede nating upuan. Si Inay Argon, tulog na siya at hindi naman siya nagising kanina nang tumawag ka. Mabuti naman, nahihiya kasi ako sa kanya. Wala kang dapat alalahanin kay Inay. Nakakaunawa siya. Ang totoo lagi ka naming pinag-uusapan at ipinapahayag niya ang pagkagusto sa iyo para sa akin. Inalalayan si Ritong maupo sa papag nang makarating na sila roon. Argon, sabi naman niya nang maupo ito sa kanyang tabi. May problema tayo. Tingin ko'y mamumroblema tayo. Bakit? Si Mama, pabuntong hininga niyang sabi. Pakiramdam ko'y hahadlangan niya ang ating relasyon. Bakit mo naman nasabi yan? Napag-usapan namin kanina habang naghahapunan kami ang tungkol sa bagay na ito. At ipinahayag nga niyang tutol siya sa magkaroon kami ng relasyon sa mahihirap na tao. Lalo pa nga kung may masamang reputasyon ng pamilya. Pero hindi naman kami naging masamang tao ni Nay, hindi ba? Oo, pero ang naisip ko, baka titigan niya ng masamang sitwasyon na magitan sa inyo noon sa pamilya ni Frederick. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Idagdag pa ang pagiging mahirap niyo, tugtong pa niya. At dahil sa mga bagay na iyon ay natatakot ako, labis na kinakabahan. Nakakapag-alala lang nga. Sabi naman itong bulnatay ang lungkot sa mukha. Ngayon pa lang ay parang nakikinikinit ako na ang kanilang magiging padhadlang sa ating relasyon. Mahal kita, Argon, sabi niyang yumakap dito. Hindi ko nakuha yung mabuhay na wala ka sa tabi. Ganon din ako, Gracia. Ang yakapan ni Gracia at Argon ay nauwi sa pagtatalik. Noong una, ibig niyang kumawala ng maramdamang humihigpit ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki. Nakadama kasi siya ng takot at pangamba, lalo pangat nagsimula na itong humalik sa kanya. At dahil wala pa siya ng karanasan sa ganung bagay, pilit niyang itinitikom ang kanyang bibig. Ngunit naghari din ng dila ni Argon sa loob na yun, para yung naghahaluka at hindi na niya labanan ang nararamdaman. Naipikit na niya ang mga mata at ninamnamang matamis na halik nito. Argon, anas niya nang alisin nito ang labi sa kanyang labi. Bahagya itong lumayo sa kanya at ewan kung bakit para siyang namagneto. Nang iangat ang sariling kamay at automatikong yumakap ang ngayon sa malapad nitong likod. Bago mo yumapo sa batok nito, natila nang wanalan siya sa katinuan. Hindi siya tumutol nang maramdaman niyang hinubad nito ang suot niyang damit. Pilit niyang pinagagana ang kanyang utak para pigilin si Argon sa ginagawa nito. Ngunit naghari pa rin sa kanyang puso ang pananabik na maranasan pa ang susunod nitong gagawin. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, mariin kung ano man ang magiging konsekwensya ng mangyayaring ito. Pagkatapos ay hindi niya alam, basta ang alam niya, mahal niya ang lalaki ngayon ay aangkin sa kanya at wala siyang pagsisisihan. Naramdaman na lamang niyang hubad na siya sa salitang hubad nang lumapat ang kanyang katawan sa papag. Naramdaman niyang lamig na nood sa kanyang kabuuan, ngunit hindi niya yun alintana. Ang totoo para siyang nadadarang sa init.
na ngayon ay bunga naman ang paglalapat ng kanilang mga banat. Nagdudulot din sa kanya ng kakaibang sensasyon na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Impit siyang napatili dahil sa sarap nang maramdaman niyang kinukop ng bibig ni Argon ang munting korona ng kanyang dibdib. Nagtagal ito doon at nagsimula pa nga itong sanggol na uho sa gatas ng ina na nagdulot pa sa kanya ng nakababaliw na sarap. Ilang sandali pa ay umibabaw na ito sa kanya. Pinaghiwalay nito ang kanyang mga hita, nanginig ang kanyang kalamnan sa takot sa mga susunod pang magaganap. Ibubukas sana niya ang bibig upang sawayin ito, subalit hindi niya ginagawa dahil muli yung sinibasab nito ng maalab at mapang-angking halik. Nararamdaman niya ang bigat nito, ngunit hindi na niya alintana. Mas nanaig ngayon sa kanyang pakiramdam ng kakaibang sensasyon na masasabi niyang totoong estanghero, na para bang nakapanghihinayang mawaglit sa sandaling iyon. Mahal kita, Gracia. Narinig niya ang anas nito, kasabay ang maingat na pag-ulos. Mahal na mahal kita. Argon, impit niyang pagdaing. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi kalabis ang sabihin na para bang biniyak ang kanyang katawan. Kaya naman hindi niya maiwasang mapaluha at bumuo na sa likod nito ang kanyang mga kuko. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Argon na ipagpatuloy ang ginagawa. Alam niyang hindi nito gustong maramdaman na nasasaktan siya. Kaya niyakap niya ito ng mahigpit at minaglapat mabuti ang kanilang mga katawan. Mahal din kita, Argon, bulong niya rito. At tila iyon ang naging hudyat para dito na ituloy ang ginagawa. Malaya niyang tinanggap ang lalaki. Ramdam niya ang sakit ng unang kanasan, ngunit mas ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman kahit na wala na ang kanyang kalinisan, ay wala siyang pinagsisisihan. Sabay silang nakarating sa sakdulan. Wala silang imikan pagkatapos habang magkatabi silang nakahiga sa papag at nakatingin sa kalangitan. Ngunit maya-maya pa ay naramdam niyang kumilos si Argon at tumaligilid ng higa paharap sa kanya. Niyakap siya nito at binulungan. Patawad, Gracia, ang sabi. Pero nagawa ko ito dahil mahal kita. Tumagilid siya at tumingin dito. Gumanti siya ng yakap. Nakipagtitigan. Mahal din kita kaya ako pumayag sa gusto mo. Tugon niya. Hindi ako nagsisisi, Argon. Bukas, sabi ito. Kailangan na nating humarap sa mga magulang. Oo. Pagkatapos ng malaking kahiyang ipinamalas nilang mag-ina sa harap ng maraming tao, ihaharap ngayon sa amin ng papa mo ang lalaking yan at pagtatapat na may relasyon kayo, Gracia. Kalit na pahayag ni Senyora Viviana nang ipabatid ni na Gracia at Argon ang kanilang relasyon ng umagang iyon. Nasa loob sila ng library ng sandaling iyon dahil doon sila inaya ni Senyor Milandro nang humarap sila dito at ipinaalam na may importanteng bagay na sasabihin. Patungo pa lang silang apat sa silid na iyon, ipinadama na sa kanila ng kanyang mama ang galit. Nagtitimpi lang ito dahil ayaw marinig ng sino mang kasambahay ang sasabihin paukol sa kanila. At ngayon nga pagkapasok pa lang nila ay nagbunga nga na ito. Parang kang ipinahayag ang totoong saloobin. Kaya naman naramdaman niyang napahigpit ang pagkakahawak ni Argon sa kanyang kamay. Alam niyang nasasaktan ito sa mga naririnig. Pagamat na hinuha na nilang may ganitong mangyayari, para bang hindi rin nila napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Hindi ko siya matatanggap para sa iyo. Tila malakas na kulog na dumagundong sa kabuuan ng silid na iyon ang sinabi pang iyon ng kanyang mama. At hindi kalabisang sabihin na para siyang niyanig sa kinatatayuan. Wari pa man din ay parang narindi siya sa katotohanan iyon. Hindi lang si hampas lupa, kundi nabilad na siya sa malaking kahihiyan na tiyak na dudungi sa ating karangalan, Gracia. Dugtong pa nito. Dinuro pa si Argon. Hindi kita matatanggap na manugang, Argon. Ikinahihiya kita. Huwag kang masyadong magpakagalit, ani Senyor Milandro sasaw. Pagkaway tumingin sa kanilang kanyang nobyo. Ginulat niyo akong dalawa. Papa, maunawaan mo sana ako. Mababa ang tinig na sabi niya habang umiiyak. Mahal ko talaga si Argon kahit alam kong mahirap lang siya. Hindi ko alam kung bakit mo siya minahal, anak. Pahayag pa nitong umiiling. Walang-wala sa isip ko na mangyayari ang bagay na ito. Milandro, anang kanyang ina na tumayo sa harap ng kanyang papa. Kung ang lalaking iyan ang pakakasalan ng ating panganay, ano na lamang sasabihin ng mga kakilala lang? Napatungo si Argon. Awang-awa naman siya dito. Kaya nga lalong lumakas ang kanyang pag-iyak at niyakap na ito. Masakit din sa kanya ang mga narinig na panlalait sa pagkatao nito. Alam kong hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao sa bayang ito ang tungkol sa ginawa ni Felicia na pagluhod sa harap ni Mrs. Ibarra at paghalik sa paa nito. Nang gagaliitip ang sabi ng kanyang ina, talagang magiging dungi silang mag-ina sa ating pamilya. Nakakahiya. Mahirap nga lang ho kami, ani Argon ang tumuhay. At marahil ay wala nang may pagmamalaki pa. Dahil bukod sa sadsad na kami sa lupa, sa pagiging pobre, ay nagawa pang tapak-taka ng aming kapwa.
Kitang-kita niyang pagpatak ng mga luha nito. Pero may puso rin ho kami ni inay marunong magmahal. At may damdamin din ho kami pwedeng masaktan. Hindi nakaimik ang kanyang ina. At iyon ang sinamantala ni Argon upang ipahayag ang saloobin. Huwag niyo naman ho sana kaming ganituhin, Senyora Bibiana, Senyor Milandro. Ipagpatawad ho ninyo, subalit mahal ko ho talaga ang anak niyong si Gracia. Malinis ho ang harang-haring ko sa kanya. Sinungaling, sigaw ng kanyang mama. Alam kong ginagamit mo lamang si Gracia upang guminhawa ang buhay ninyong mag-ina. Gaga lamang itong anak ko at agad na naniwala sa iyong matamis na mga salita. Alam ho ng Diyos ang tunay kong damdamin. Sabi pa nito, pinilit ko kong kalimutan ang aking nararamdaman kay Gracia dahil alam kong hindi kami bagay. Pero nabigaw ho ako. Talaga hong mahal ko siya. Kaya nga ho kahit alam kong darating ang sandaling aani ako ng pagkutsa at panlalait mula sa inyo. Sa oras na matuklasan ninyo ang aming relasyon, hito pa rin ako at pinatunayang mahal ko ang inyong anak. Layuan mo si Gracia Argon, utos ni Senyor Milandro. Marami pa kaming pangarap para sa kanya. Papa, bulalas niya. Hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin nito. Pati ba naman ikaw? Bata ka pa, Gracia. Maigting nitong sabi. Marami ka pang magagawang magagandang bagay. Pero nagmamahalan ho kami ni Argon. Pwede naman ho ako magpatuloy sa pag-aaral kahit may relasyon kami, hindi ba? Hindi ko sabi matatanggap ang lalaking yan para sa'yo, Gracia. Galit pa rin sigaw ng kanyang ina. Lumayo ka sa hampas lupang yun. Hindi, mama. Ganiyang sigaw dito. Hindi ko lalayo si Argon. Ayoko. Halika ritong babae ka. Anitong bigla siyang hinawakan sa braso at parsahang ilayo sa lalaki. Mula ngayon ay hindi ka na makakalapit pa kay Argon. Huwag. Aniyang nagpipilit makawala mula sa pagkakahawak ni Senyora Bibiana. Argon, tulungan mo ako. Huwag mong hayaang magtagumpay si mama. Nailayo niya ako sa iyo. Lalapit sana sa kanya ang nobyo mo at sinaranga ito ng kanyang papa. Umalis ka na, Argon. Sabi nito. Mula ngayon ay hindi mo na makikita ang anak. Senyor, nagmamahalan ho kami dalawa. Kalimutan mo na ang pagmamahal na iyan. Bulyaw dito ni Senyor Milandro. Hindi ka na babagay sa kanya. Langit at lupa ang agwat ninyong dalawa. Kaya kung ayaw mong palayasin ko kayong mag-ina, gagawin mo ang pinag-uutos ko. Argon, sigaw ulit niya. Huwag kang papayag. Huwag mo akong iiwan. Ipaglaban mong pag-ibig nating dalawa. Huwag kang umalis. Nagsisigaw siya. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Nang makita niyang inakbang ang mga paa at lumabas ng kanilang masyon. Nagpilit siyang makawala mula sa pagkakahawak ng ina. Subalit hindi niya nagawa. Lalo pa nga tumulong ng kanyang papa na dalhin sila paakyat sa kanyang kwarto. Manahimik ka na lamang, anak, mungkahin ni Aling Felicia, habang nakatingin sa anak na walang ginawa, kundi ang magpalakad-lakad sa kabuuan ng maliit nilang bahay. Sundin mo na lamang ang kagustuhan ng ating mga amo. Hindi, inay, ani Argon ang humarap sa kanyang ina. Hindi ako papayag na maputol ang aming relasyon ni Gracia ng ganito lang. Nagmamahalan kami at pareho kaming nasasaktan. Umiyak na ang kanyang ina. Paano ka? Tanong nitong nabasag ang tinig. Paano tayo? Argon, wala tayong magagawa kung palayasin tayo rito ni Senyor Milandro at wala rin tayong patutunguhan pa. Hindi mangyayari yun, inay. Aniyang tuwid na tumingin sa luhaan nitong mga mata. Alam kong hindi ganun kasama ang senyor para palayasin ka sa bahay na ito. Pero yun ang kanyang sabi, hindi ba? Sila bilang niyon, pero alam kong hindi niya kayang gawin sa inyo ang bagay na yun. Sa akin, anong ibig mong sabihin? Bakit parang ako lamang ang tinutukoy mo, anak? Ako lang ang gagawa ng kasalanan at alam kong hindi niya masisikmurang idamay kayo. Pero ako ang iyong ina. Ina na labis na nagmahal at nagpapahalaga sa akin. Lalong napaiyak si Aling Felicia dahil sa sinabi niya yun. Anak, anitong mahigpit siyang umiyak. Mahal na mahal kita, anak. Alam ko ho yun, inay. Damang-dama ko ho. Kaya nga ho ang turing ko sa aking sarili ngayon ay napakawalang kwentang anak. Dahil sa kabila ng mga kabutihan ninyo sa akin, ay gumagawa pa rin ako ng mali. Na pati kayo ay naaapektuhan. Kumalas ito sa pagkakayakap at pinalis sa mga luha. Tumingin sa kanya ng tuwid. Ayokong mapahamak ka, sabi nito. Kaya nga gusto ko sanang mahinahimik ka na lamang. Kalimutan mo na lamang si Gracia dahil baka magalit pa ang senyor sa iyo at kung ano ang maisipang gawing masama laban sa iyo. Hindi, nay. Aniyang matatag ang tinig. Tumingin siya sa kawalan. Kukuhanin ko si Gracia sa kanila. Hindi ako papayag na patuloy nila kaming paghiwalin. Diyos ko, bulalas ni Aling Felicia. Seryoso ako, inay, sabi pa niya. Hindi ako titigil hanggat hindi namin nabibigyang laya ang aming pag-ibig. Anong gagawin mo, Argon? Halata sa tinig nito ang matinding nervyos, maging sa pagkilos, kaya nga nayakap pa nito ang sarili. Itatanan ko siya, inay, at muli ako makikiusap sa inyo. Ano yun, anak? Tutulungan niyo kung magkaroon kami ni Gracia ng ugnayan,
kahit hindi siya pinalalabas ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Hindi agad ito nakapagsalita. At nakita pa nga niyang nawala ng kulay ang mukha nito. Halatang takot na takot. Inay, sabi pa niyang hinawakan ito sa magkabalang balikat. Nakikiusap ako sa inyo. Alam kong hindi mo kaya matitiis at pagbibigyan niyo ako sa aking kahilingan ngayon. Anong gagawin ko para sa iyo? Yamang nakakapasok pa kayo sa mansyon dahil naglilingkod kayo sa mga magulang ni Gracia. Gagawa ako ng liham na magiging ugnayan naming dalawa. Ikaw ang magbibigay na ngayon sa kanya ng lihim sa paraang hindi malalaman ng kanyang mga magulang. Delikado ang pinaplano mo, Argon. Alang-alang sa pag-ibig ng daming dalawa, inay. Umiling ito. Napaluhanan naman. Inay, sige na ho. Pangungulit naman ni Rito. Ito na lamang ang paraan para magkaroon kami ng pagkakataon ni Gracia na ipaglaban ang aming pag-ibig. At ang mga sulat na iyon ang magiging daan upang makatakas kaming dalawa. Diyos ko po, mulalas nitong napailing-iling. Natatakot ako para sa iyo, Argon. Baka ikapahamak ninyo ito ni Gracia. Handa kami suungan ang lahat para sa pag-ibig, inay. Anak, anas nitong niyakap siya. Bakit sa'yo pa nangyari ang ganito? Dahil ito talaga ang kapalaran ko. Ilang segundo ring namagitan sa kanilang mag-ina ang katahimikan habang sila'y magkayakap. Sige, pagkaway sabi ni Aling Felicia nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Tuwid itong tumingin sa kanyang mga mata. Payag na ako sa gusto mong mangyari. Bilisan mo. Gumawa ka na ng liham para kay Gracia at magtutungo na ako sa mansyon. Salamat, inay. Aniyang tuwang-tunga. Maraming salamat po. Tinugo ni Gracia ang liham ni Argon na matagumpay na naibigay ni Aling Felicia na nalingid sa kaalaman ng mga magulang nito. Basahin mo na ang liham na yan ni Gracia, anak. Anang kanyang ina. At kung kailangang tuloy mo ulit gawin mo, bilisan mo at maya-maya lang ay babalik na ulit ako sa aking bahay. May trabaho pa akong dapat harapin doon. Oo, inay, aniyang dali-daling binuklat na nakatuping papel. Pinasa niyang nilalaman na yun. Mahal kong Argon, salamat ang tagawa mong sumulat sa akin. Gusto talaga kitang makakausap. Kaya nga napakabuti na magkaroon tayo ng ugnayan kahit sa ganitong paraan. Mahal na mahal kita at gusto na kitang makita at makapiling muli. Ilang araw na akong hindi makalabas ng bahay dahil pinagbabawalan ako ni na papa. Kaya gustuhin ko mang magkausap tayo hindi ko magawa. Argon, tulungan mo naman sana akong makalaya. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Gumawa ka sana ng paraan para magkasama tayong dalawa. Ibig kong sagutin mo ang liham kong ito pagkatapos mong basahin. Ipadala mong muli kay Inay Felicia. Ilahad mo sana sa liham mo kung ano ang iyong pinaplano upang malaman ko. Mahal na mahal kita. Ang sa iyo ay nagmamahal. Gracia. Nagpakawala siya ng malalim na hininga matapos mabasa ang liham ng minamahal na babae. At dahil nadama niyang paghihirap din ang kalooban nito dahil sa ginagawa ng mga magulang nito, nakadama na naman siya ng bigat ng damdamin. Anong sabi ni Gracia, anak? Usisa ng kanyang ina nang lapitan siya. Kailangan mo pa bang sagutin ang liham niyang iyon? Oo. Tugon niya nang tumingin dito. Sasagutin ko ang liham niyang ito at ipapahayag ko ang aking binabalak na pagtatana namin, inay. Sana huwag na kayong tumutol sa plano kong ito ngayon. Tatakas ho kami ni Gracia at magpapakalayo-layo. Dahil nga mahal na mahal siya ng kanyang ina, hindi na naman ito naiwasan ng umiyak. Subalit tumango ito. Ipinahayag ang magpayo ng kanyang kagustuhan. Kahit natatakot ito para sa kanya, hindi na ito tumutol pa. Kung sa tingin mo iyan talaga ang nararapat gawin para sa pag-ibig ninyo ni Gracia, pumapayag na ako. Anak, hindi na ako hahadlang pa at dalangin ko na lamang na sana'y magtagumpay kayong dalawa. Makamtanin ang kaligayahang ihahatid sa inyo ng pag-ibig. Yumakap siya sa ina at niyakap ito. Sa tagpong iyon, hindi nila maiwasan ang magkaiyakan. Pagkatapos basahin ni Gracia ang liham na tugon ni Argon sa kanyang liham, ay napangiti siya. Nang sandali niya nag-iisa siya sa kanyang kwarto, kanina matapos niyang lihim na tanggapin mula kay Aling Felicia ang liham na iyon, ay nagpasya siyang magkulong sa sariling kwarto upang walang makakita sa pagbabasa niya ron. Dali-dali siyang kumuha ng papel at pansulat upang sagutin ang nakasaad sa sulat ng lalaking pinakamamahal. Mahal kong Argon, pumapayag ako sa suhestyon mo. Sasama ako sa iyo sa paglayo. Ibig ko ring mabigyan laya ang ating pag-ibig, kaya handa akong tumakas kasama ka. Mamayang gabi na natin sa gawaang paglayo. Lihim mong ihanda ang sasakyan ni Papa sa garahe. Kukuhanin ko ang susi niyan na hindi niya alam. Basta maghintay ka na lamang sa akin sa labas ng bahay. Mag-iingat ka sana at lagi mong isipin mahal kita. Pinakamamahal kita. Ang iyong kasintahan, Gracia. Napabuntong hininga siya nang matapos magsulat. Binasa niya ang ginawang liham upang matiyak na nailahad sa papel ang nasa isipan niya. Nang matiyak niyang sapat na iyon upang maunawaan siya ni Argon, ay itinupi niya iyon ng maingat.
Tumayo siya at inilagay sa bulsa ng suot na damit ang liham at muntik na siyang mapatili nang biglang bumukas ang dahon ng pintuan sa kanyang kwarto. Namutla siya nang makitang pumasok doon ang kanyang mama. Mama, anas niyang napapalanap. Namumutla ka iya. Anitong lalong lumalim ang konsan mo. Pagkuway hinagod ang kanyang kabuan, parang takot na takot ka. Binigla mo ako, mama. Tugon niyang inilagay sa dalawang kamay sa likuran. Bakit hindi man lang ho kayo kumakato? Diyos ko, salamat. Iyaw ng kanyang utak. Salamat at tapos na akong gumawa ng liham bago dumating si mama at sana hindi niya napansin ang paglalagay ko niya sa aking bulsa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing nakatitig sa may bulsa niya, si Senyora Viviana. Mama, anas niya, ano hong tinitingnan niyo? Ano ba yung nasa bulsa mo? Tanong nitong lalapit pa sana upang suriin ang laman ng kanyang bulsa. Namutla siya. Nakadalama talaga siya. Nang matinding nervous, ilang hakbang na lamang ay nakalapit na sana ng tuluyan ng kanyang mama nang biglang bumungad sa bukas na pintuan ng kanyang kwarto si Aling Felicia. Ang tinig nito ang humadlang upang mabatid ng ina niya ang laman ng kanyang bulsa. Senyora, pinatatawag ho kayo ni Senyor Melandro. Anang ina ni Argon, pakibilisan daw ho ninyo at importante. Napalingon si Senyora Viviana. Nang maunawa ng sinabi ni Aling Felicia, ay agad siyang tinalikuran. Sa kadali-daling inihakbang ang mga papalabas ng kanyang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag. Ang buong akala niya ay mabibisto na siya ng kanyang mama. Mabuti na lamang at hindi nito nagawang makuha ang liham sa kanyang bulsa na nagpapahayag na gagawin nilang pagtakas ni Argon mamayang gabi. Gracia, may problema ba? Tanong ni Aling Felicia. Inay, anas naman niyang dali-dali itong nilapitan at hinawakan sa kamay. Hinila papasok sa kanyang kwarto at isinara niya ang pintuan. Muntik na hong malaman ni mama na may liham ako sa bulsa para kay Argon. Diyos ko po, anas nitong nasa po ang sariling dibdib. Mabuti na nga lang ho at bigla kayong dumating. Mabuti na lamang at pinatawag siya ng papa mo. Mabuti na rin at nakita ko siyang nagtungo rito. Kaya natawag ko agad. Inilabas niya ang liham para kay Argon at ibigay dito. Itago niyo na ho ito, inay. Ibigay niyo kay Argon upang mabasa niya. Mamayang gabi na ho kami tatakas. Napalunok ito. Nangilid ang mga luha. Mag-iingat kayo ni Argon, Gracia. Sabi nitong niyakap siya. Huwag ninyong pababayaan ang isa't isa. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Oh, inay, salamat ho sa inyo. Hindi maiwasan ni Gracia ang atakihin ng nervous habang lula ng minamanayang sasakyan ni Argon ng gabi ngayon. Paano'y sumama siyang makipagtanan sa iniibig na lalaki dahil tutol ang kanyang mga magulang sa kanyang pakikipagrelasyon dito. Isa raw pagyulak sa kanilang karangalan bilang Saragosa ang pumatol siya sa isinilang alipin. Gusto mo na bang bumalik sa bahay niyo, Gracia? Napalunok siya sa tanong na iyon ng lalaki. Tumitig siya sa mga mata nito at saka umuling. Mahal kita. Desidido na akong sumama sa Argon. Magpapakalayo-layo tayo upang maging malaya ang ating pag-ibig. Salamat. Anitong umiti. Nakadama siya ng kapayapaan ng kalooban.